Then we will start. Maiksi lang naman yung tatalakayan natin ngayon, mga kapatid. Ito po ang pasimula ng ating pag-aaral sa doctorate as we are cross-enrolled sa ating doctorate, mga kapatid. There will be 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quarters. 7 quarters for our fast track sa doctorate. Meaning to say, mga kapatid, ang isang semester ay kukunin natin in 3 months. In 3 months time or in a trimester. So, magiging rigid po yung ating pag-aaral, mga kapatid. Dahil ang target po natin ay graduate tayo by June 2025 sa Israel. Excited na ba kayo? Excited na ba kayo sa Israel, mga kapatid? Yeah. Amen, may kakasal pa nga eh. Hinahanda na ni Prof. Billy yung yung sa Tel Aviv do yata ang natin, ang ating graduation. Nag-commit na po siya ng 100,000 para lang sa venue. Talagang bonggisyos tong kasal ni Ma'am Janice. Kung si Ma'am Janice. Hindi po, Dok. Ang tanong. Sino kaya yun? Ang tanong, sino kaya? Yan ang aabangan natin yan, no? Sa ating sa mga talagang exciting yan. Graduation, may kasal pa. May kasal pa sa Kana, no? Talagang pwedeng sa mangyari Kana. yan. Kulang na May lang siguro yung mga gusto magpa-rebaptize sa Jordan, no? Mukhang may nirerito si Doc kay Ma'am Janice, ah. Wala pa ako nakikita. Meron na. Si Ma'am Janice, meron nang nakikita daw eh. Ay, wala pa din, Dok. Basta may naumpisahan na kami. Maganda na kang hawakan eh sa picture eh. La, 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 la. So, huwag nating kalimutan, mga kapatid. Patuloy-tuloy lang ang excitement. Tel Aviv. So, Tel Aviv 2025. Okay? Wala nang problema, sabihin nyo. Mayroon na. Ang hinintay na lang natin. Si Brother Daniel. Andyan ba si Brother Daniel? Andyan po. Domingo. Siguro ikaw yung mag-sponsor ng ng Nating Carnero. Pwede. Mura lang. Basta kayo kakasal. Nating Carnero mura lang. Okay. Basta may magpakasal lang, sabi ko na, mag-sponsor ako eh. Litson na Nating Carnero, no? Grabe, no? So, hanap tayo ng ibang sponsor. Sigurado na, Doc. Basta okay na alright kay Ma'am Janice. Saka kay Brother Moses. Tagahawin ng Red Sea. So dalawa pa lang ikakasal doon. Talagang double wedding. Talagang power na power ito, no? Isang Okay. Isang pares lang masaya na. Basta kayong taga Ilocos saka taga Mindanao. Ayos na yun. Ganun ba? Ganyan na po.
Napakasaya Sige, nang sa limbs Pastor Dok eh. Di nyo nakita eh. Masaya na, Dok. Yung masaya na. Happy, abangan happy natin. together. Tapos, abangan natin. Tapos pag uwi natin mula sa Jerusalem, tapos mayroon na tayong kwento na maalaala mo kaya. No? Okay, so start na po tayo mga kapatid. Maiksi lang naman yung tatalakayin natin. Sa ating program mga kapatid ay talagang rigid po. Kaya wala pong absent. Kasi pag umabsent kayo, malaki ang mawawala sa inyo. No? Okay, shall we pray? Let's pray with Sister Delia. Sister Delia. Sige po, tayo manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat ng iyong tahanan ay nasa kataasan ng mga langit. Kami, Panginoon, ay patuloy na lumalapit sa inyo sa gabing ito. Nawa ang inyong banal na Espiritu ang magbigay sa amin ng katalinuhan, ang kaalam upang ang aming pag-aaralan ngayon na maaming mapapakinggan ay aming maunawaan at aming maisakabuhayan upang kami ay lalong mahanda at lalong magamit sa iyong banal na gawain sa lupang ito. Bayan ng bawat isa at bigyan ng bukas na puso at isip. Sa ganun, Panginoon, sama-sama kaming maglingkod upang ang kaalam na ito na ibabahagi sa amin ay aming magamit. Patawad sa aming kasalanan, ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you po, Sister Delia. At ito si Sister Delia ay sigurado ng Tel Aviv nito. Kasi suportado ito ng buong pamilya eh. Sa ating graduation ay nandyan talaga si Pastor Jerry. Ang nickname ba ni Jerry, Sister Delia, ay Eric? Aha, Eric. Oo, Eric. Okay. So, Pastor Eric ay nandyan talaga eh. Sabado at saka Linggo. So, talagang matindi ang support system ni Sister Delia. Okay, welcome din po, Pastor John, to our class this evening. Thank you, Doc. Ako ng screen. Dami ko palang screen. Parang tama kaya yung mapindot ko ngayon. Okay. Alright. Dito po tayo sa ating Doctoral Studies on the Life of Christ 100 Advanced Studies in Christology. So our module 1 deals with the introduction to Adventist Christology. At ito po ay ating pasiuna or introductory studies to Adventist Christology. So before that, talakayin po muna natin yung assignment natin. What is pastoral ministry? Meron po bang gustong mag-share dyan sa inyong na-discovery kung ano po ang pastoral ministry? Is there anybody who would like to share what is pastoral ministry? Hindi po ba ako sumagot? Pastoral ministry. Sige po, sige po. Kasi po, isa po akong student theology sa Northern Luzon Adventist College. Ang pastoral ministry po ay ikaw po yung hahawak ikaw po yung mag-handle ng church at ikaw yung mag-sermon, ikaw yung hahawak ng
ano nga tawag doon, lesson at haharap ka sa meeting, board meeting, at parang ikaw yung magiging district pastor, parang ganun. Okay, that's a good sharing. So it touches yung sinare sa atin ni kapatid na Edmar ay nag-touch po ng several functions of the pastoral ministry. Ano po yung several functions ng pastoral ministry, mga kapatid? Pwede pong sumagot, Doc. Sige po, share po. Meron pong 4 na areas nakafocus po ang pastoral theology po, Pastor? Theology o ministry? Pastoral ministry. Pastoral ministry po. Ang pastoral ministry po ay it involves shepherding the flock. Shepherding involves protection, tending to needs, strengthening the weak is encouragement, feeding the flock, making provisions, shielding, refreshing, restoring, leading by example to move people on their pursuit of holiness and comforting, and also including guiding the members to be more closer to God. Yan po yung pastoral ministry. Okay, yung sinabi ni Brother Ricon at saka yung sinabi ni Doc Arnel ay halos puro-parehas lang, expressed in different statements, no? At pero akong napansin doon sa sino, yung nabasa ako kanina, hindi ko alam kung sino yon, is strengthening the weaknesses. Okay. Pag sinabing strengthening the weaknesses, parang controversial, ano? Kasi yung weaknesses, pinapalakas mo yung weaknesses. Di pag pinalakas mo yung weaknesses, mas lalong lalakas yung weaknesses, ano? Okay, strengthening the weak siguro might be a better statement. No? Kasi nagbasa pa ako ng mga assignments ay mayroon nakalagay strengthening the weaknesses. Pero yung po ay ano lang, alam ko naman na yung po ay ano lang sa wordings Palalakasin lang. yung mga mahihina, Doc. Ang thoughts ay yung strengthening the weak. Kasi meron akong schoolmate, actually kabatch ko rin, ay palagi siyang sinasabihan ng aming kaibigan na mayroong weakness, no? Mayroong weakness, sinasabi na aming mga fan. Ang weakness niya ay cheeks, no? Cheeks. Kasi mahilig sa cheeks, no? Tapos sinasabihan na aking mga kabats, grabe talaga ikaw, yung weakness mo talaga yung cheeks. Pero meron din nagsabi na kabats namin na hindi na yan weakness niya, strength na yan. Kasi talagang strength na yung pang cheeks eh. Okay. Malakas na siya sa chiki, paano ba yung sabihin? No? So, strengthening the weak, no? Maganda yan. Okay. So, how about pastoral theology? Doc, pwede, Doc. Sige. Pastoral theology is the branches of the practical theology concerned with the application of the study of religion in the context of the regular church ministry. This approach of theology seeks to give practical expression to theology. Okay. So, kung mayroon pa bang iba dyan na mag-share about pastoral theology? It focused on preaching, leadership, biblical counseling, and evangelism and missions po. Okay, so kung titingnan niyo mga kapatid, ang pastoral ministry at saka pastoral theology from the views of different authors, halos magkapareho lang sila ng emphasis. Shepherding, leadership, counseling. So,
ang ating mga authors na nag-share their thoughts about pastoral theology and pastoral ministry are sharing almost the same thoughts with regards to ministry and theology. But in our usage of the terminology, mga kapatid, sa LIMS International, binigyan po natin ng delineation ang dalawa. No? Ang pastoral ministry is focused on leadership, focused on shepherding, at saka on counseling. Yan po ang magiging focus ng pastoral ministry sa emphasis ng LIMS. Ang pastoral theology naman is focused on higher theological studies. Designed po siya para sa mga gustong magturo ng theology. So, kung ang pinili mo is more on pastoral ministry, so ikaw po ay interesado doon sa actual practice of ministry in the church. Pag ang pinili mo is pastoral theology, you are more interested to teach theology in an educational setting like school or in the seminary. So if you think that you have a gift of teaching, gift of knowledge, gift of teaching, gift of discernment, I suggest that you take pastoral theology. But if you think you are more of leadership, you are more of shepherding, about counseling, lalo na sa ating mga chaplains, no? I suggest that you focus your study on pastoral ministry. So we will have some core studies or core subjects that will be around 4 quarters na mag-share po ng studies ang pastoral ministry at ang pastoral theology. But in the next 3 quarters, ay pipili na po tayo, or in the last 3 quarters, pipili na po tayo kung saan tayo mag-major, no? Kung sa pastoral ministry or sa pastoral theology. Kung sa pastoral ministry, there is no problem, mga kapatid, dahil po we have 60 churches na itatayo from the northern tip of Luzon to the southern tip of Mindanao. At ngayon po ay sobrang-sobra pa yung demand, konti lang yung supply. Bakit? Ilan lang tayo eh, di ba dito? Siguro mga 20 lang tayo, no? Ang graduate is around 40. Hindi naman yan lahat magpapastor. Kasi yung iba ay mag-handle ng different departments. Because we need 720 workers po sa LIMS lang, no? So kulang pa talaga tayo, mga kapatid. Kaya ang ating ini-encourage is invite pa more, no? Invite pa more. Kaya tayong kumukuha na ng doctorate ngayon ay kailangan na nating mag-leverage. Maki-invite ng dalawa. Okay? Para ma-full natin na makuha ang ating Logos Scholarship Grant, which is 100%. So that is 15,750, I think, in a semester or in a quarter, dahil ginawa natin itong trimester for the fast track. So, pero kung gusto nating, kung hindi po tayo mag-i-invite ng dalawa na mag-study din sa LIMS, ibig sabihin na interesado tayong maglabas ng ating kayamanan, no? Na 15,750 every quarter. Para sa mga mga medyo may laman ang bulsa. Okay?
Pero yung walang masyadong laman ang bulsa, why not extend the benefit para sa iba dyan, no? Na mag-aral din sila. Total, libre naman pag nag-aral sila. No? Just imagine 99 pesos for the registration fee. No? Para lang po yan sa bullpen at saka class record ni Ma'am Yonica. No? Okay. So, yan po. Kasi tayo po mga kapatid ay inawardan, no? Inawardan po tayo ng Asia's Humanitarian Hero Award because this is a bunch of philanthropic professors and philanthropic volunteer staff. Imagine, si Ma'am Yonica, walang kahit single centavo wala eh, no? Ang mga nagtuturo dito, kahit single centavo hindi naman sila sumasahod, no? Bunch of philanthropic professors and philanthropic volunteer workers. Kaya yung mga maliliit pagpa-enroll dito sa doctorate, hindi na po 99, 150 na po for late enrollees sa ating doctorate. Okay, yung mga nagsisit-in, no? Payagan po natin silang mag-sit-in, no? Meron naman silang time na mag-sit-in. Pero iba din po talaga yung enrolled at nakakuha na ng bachelor's degree at dito na sa atin. Sa ating doctoral program. What is Christology? Ano ba ang Christology? Meron po bang gustong mag-share dyan? Doc. Yes? Christology is a part of theology that is concerned with the nature and the work of Jesus, including Christology is the part of with the nature and work of Jesus. Brother Osias, para hindi tayo magsapaw-sapaw. Brother Osias, go ahead. Sige bro, go ahead bro. Christology is the part of theology that is concerned with the nature and work of Jesus, including such matters as the incarnation, the resurrection, and his human and divine nature of their relationship, reflecting teaching and doctrine concerning Jesus of Nazareth. Christology is the part of theology that is concerned with the nature and work of Jesus, including such matter as the incarnation and the resurrection and the human and divine nature in their relationship. Okay, very good. Talagang tumbok yung pagka-kuha ng definition ng Christology. All right, so the purpose of this study, mga kapatid, is to see on a bird's eye view on Adventist Christology. Bakit mayroong slash down? Okay. Our objectives for tonight is that at the end of this study, the learner must have explored concepts on Adventist Christology, then familiarized the Adventist resources of in-depth discussion on Christology, and we must have recognized that Christology is deeply treated in SDA fundamental beliefs. Na kahit lang sa ating beliefs, no, sa Seventh-day Adventist, talagang matindi po yung talakayan on Christology. So ito po ang ating objectives for tonight. And
let's see what is Christology from the Adventist view. Now, Seventh-day Adventists hold the biblical view of Jesus Christ that, unang-una, He was not merely a good man. Si Kristo ay hindi lang po mabuting tao o mabuting tao. But Jesus was God Himself, incarnated in human flesh and fully equal with God the Father from eternity. So ganun po ang pagtingin ng Seventh-day Adventist with regards to the study of Christ or about Jesus Christ. Hindi po natin ito i-discuss ngayon mga kapatid in depth kasi ito po yung mga concepts na later tatalakayin natin in an in-depth na discussion. So ito bird's eye view lang para makita natin ang laman ng ating pag-aaralan. Okay? So, under this topic, we will deal with questions of the incarnation and the nature of Christ. No? Si Kristo po ba? Ano pa ba si Kristo? Siya po ba ay Diyos o tao lang? So, siguro matatalakay din natin dito. Depende sa kung makaya nating abutin ang lalim ng ating resources, yung controversial issues about the nature of Christ or the nature that Jesus Christ took. No? Did Jesus take the nature before Adam's fall, or did Jesus take the nature after Adam's fall? So, yun po. Ano pong likas na kinuha ng Panginoon? Likas po ba sa hindi pa si Adan nagkasala? O yung kanyang likas ay yung likas after na si Adan nagkasala? Okay, so yun po yung mga mga issues for discussion, mga points of discussion. So, yun po. What is the mystery of incarnation? No? Okay, we will also explore on the doctrine of the Trinity. Bakit i-explore natin yung doctrine of the Trinity? Para makuha natin ang relationship ni Jesus Christ at saka sa mga members of the Godhead, which is the Father and the Holy Spirit. Okay? So tayo naman po mga kapatid, talagang Trinitarian, no? Limbs. Ang limbs po hindi leftist, ang limbs hindi rightist, kundi tayo po yung centrist. Okay, so kung ano ang itinuturo ng Adventist, yun lang din po ang ating itinuturo. Kaya dinidiscourage po natin ang mga professors na mag-share ng kanilang sariling theology, kundi Adventist theology lang, no? Ang ating pag-aaralan. So dahil po tayo ay Trinitarian, so Trinitarian din po tayo. Na-emphasize ko na yan dati pa, na yun po ay talagang in-emphasize natin sa ating school song, no? That we are united in God the Father, in the Son, and in the Holy Spirit. Okay. So, yun po ang ating i-explore mga kapatid, no? Yung relationship ni Jesus Christ at saka relationship ni Jesus sa God the Father at saka sa God the Holy Spirit. Okay? So, in the concurrence sa Adventist Christology, pag sinabing concurrence, cross currents mga kapatid, parang ano ba, yung sabihin natin streams, no? Nakita na ba kayo ng streams na mayroon ding agos na nagko-cross? Okay. Yung agos na nagko-cross, yung po ang tinatawag cross currents. So, mayroong mga theologians tayo, mga Adventist theologians, na ang kanilang mga
mga concepts, ang kanilang mga ideas ay nagko-cross sa bawat isa, no? So, yan po ay atin ding may explore dito mga kapatid. The cross currents of Adventist theology. So, katulad ng mga discussions ni Eric Cloudy Webster, no? Dito po ang kanyang aklat. Ngayon ay out of stock na po ang kanyang aklat, pero available pa rin po ang kanyang dissertation. Ito po ay nagtatalakay sa mga controversial issues sa Adventist theological dialogues, ng mga pinag-uusapan ng mga Adventist theologians. So yung first chapter ng kanyang aklat is very illuminating, no? Dahil tinitingnan po yung historical perspective, no? ng Adventist mga theological conversations or theological discussions. Okay. Yung 4 chapters, chapter 2, chapter 3, chapter 5, ay dinidiscuss niya po doon ang mga Christology, no? Kung ano po ang sinabi ni Ellen G. White, ano po ang sinabi ni E.G. Wagoner, no? Ito po yung mga theologians of the 19th century, mga Adventist theologians. Of course, we know Ellen G. White, pero yung iba hindi nila kilala kung sino si Wagoner, E.G. Wagoner. Okay. Ito yung mga kasamahan, mga kabats ni A.T. Jones. Okay. Si A.J. Wagoner at saka A.T. Jones, mga kapatid, sila po tiniwalag sa Seventh-day Adventist. It is because they later taught different doctrines. Pero before po sila nag-divert ng kanilang theology doon sa mga controversial theology na wala na sa hulog, ay sila po ay magagaling po ng mga theologians na nagtuturo ng katotohanan. So, kaya po kung minsan, nagkukot pa rin ang iba nating mga preachers kay A.T. Jones at saka A.G. Wagoner. Pero sa akin mga kapatid, discourage ko na ang ating mga professors na gumamit sa writings ni A.G. Wagoner at saka ni A.T. Jones, kasi po hindi na natin alam kung ano ang gagamitin, ang ginagamit na material, kung material pa ba doon sa panahon na sila ay paalis na sa Seventh-day Adventist, or material na doon pa sa sila pa po ay talagang die-hard na Seventh-day Adventist. Kaya to be safe, yung mga professors na gumagamit sa kanilang writings ay hindi ko na po pinapa-quote sa kay A.T. Jones at saka A.G. Wagoner. Kasi marami naman pong mga authors din na magagamit po ang kanilang mga writers, books or write-ups to explain more about the truth. Now another is Edward Heppenstall, no, and Herbert Douglass. Sila po yung mga 20th century theologians, at yan po ay diniscuss din po ni Webster, no, yung mga theology ni Edward Heppenstall at saka si Herbert Douglass. Ito po yung magagaling na mga theologians, mga kapatid. So ito po yung tinalakay sa doctoral dissertation ni Webster, no? Hindi yung Webster Dictionary, mga kapatid, ha? Okay. Kaparehas lang yung apelyido. Talaga yung kanyang aklat na The Man Who is God, no? A study of the person and nature of Jesus
Son of God and Son of Man. Ito po ay nagtatalakay mga kapatid on the complete picture of the incarnated God who became man. So it's Jesus Christ, of course. So, ang tinatalakay niya is that ang mga controversies, no, over the human nature of Christ, no, kasi lalo na sa Adventist, tayo po'y naniniwala that Jesus Christ is 100% God, and at the same time, He is also 100% man, no? So, sabi pa nga na iba, 200% na. Okay. So, that is 100% God from one perspective and from another perspective, and 100% man. Talagang totoong tao, no? Eh, sinasabi na ako na talagang totoong tao, no? Tao talaga siya eh. Kaya kung minsan, itong ating mga kaibigan na Iglesia ni Manalo, ay talagang paborito nila yung Juan 8. Juan 8 na nagsasabi na ako si Kristo ay isang tao. Okay. Kasi ang kanilang nakikita lang yung pagiging tao ng Panginoon. Hindi lang na nakikita ang pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesus. In another book din na nagtalakay on the subject of Christology is Woodrow W. Witten's Within the Second. Ang kanyang aklat is The Humanity of Christ, no? Ang aklat naman ito ay nagtatalakay on the nature of the human nature. Okay? So, hindi lang basta nagtalakay about the human nature, kundi tinalakay ang nature ng kanyang pagiging human nature. Ang nature, ang likas, no? Ang likas ng kanyang likas bilang isang tao. No? The nature of the human nature of Christ, na ito po'y talagang pinagdebatihan ng mga Adventist na magagaling in the past 50 years. No? When I studied in Central Philippine Adventist College, na ako'y tumungtong doon 1983. Okay. Kami po ay pinag-role play ng aming academic consultant who was an American missionary. Pinag-role play po kami ng parang debate. Mayroong isang grupo at meron din isang grupo, no? Kami kasama sa isang grupo. Ang dinidebatihan namin kung ano ang nature na kinuha ni Jesus, kung yung bubay the nature before Adam's fall or the nature after Adam's fall. Okay. So, masaya pong talakayan mga kapatid. Okay. So, yun po ang tinalakay ni Woodrow Wilson II. Okay. So, sabi rito, this is especially cogent in the light of the recent Questions on Doctrines conference held on October 14 to 29, 2007. Ang sinabing cogent, talagang strongly coherent, no? Sa light na inilabas, no, sa kahayag or sa kahayag, no? Sa liwanag, no? Na liwanag na inilabas sa talakayan ng mga doktrina noong October 14 to 29 ng 2007. Another is the Henry
Henry Feyerabend, who is Michael? Sino si Michael? No? Sino si Miguel? Okay. Ito pong aklat niya ay nagtatalakay tungkol sa pre-existence of Christ and the identity of Michael, the archangel. Okay. So maganda rin yan, no? So sana umabot tayo dito sa discussion na ito, but as much as possible we can provide you the materials, no, for further study. And of course, ang ating statement of beliefs on Christ, belief number 4, which is the Son, God the eternal Son became incarnate in Jesus. So sabi ng ating statement of belief, through Him all things were created, the character of God is revealed, the salvation of humanity is accomplished, and the world is joined. Forever, Jesus is truly God. He became truly man, and He was conceived of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. Okay? So tayo po naniniwala sa tinatawag virgin birth, no? Kaya siguro isasama na rin natin sa discussion kung maabot ng ating time kung si Mary ay matapos ipinanganak ang Panginoon, ang tanong, virgin pa rin po ba si Mary o hindi na siya virgin? No? Sa palagay niyo mga kapatid, nang matapos ipinanganak, siyempre, ginbusong niya, kumbaga sa Ilonggo pa, no? Anong tawag nito? Virgin po siyang nag-conceive kay Jesus Christ, no? Pero nang matapos ipinanganak niya si Kristo, ang tanong, virgin pa rin po ba siya? Hindi na po, Doc. Okay, so magandang talakayan yan ng kapatid. No? Virgin, Doc. Virgin. Amatir ang sabi ni Doc Laing, virgin pa rin. No? Tapos sabi ni Ma'am Janice, hindi na virgin. Okay. So, talaga nga pong dinidiscuss ito mga kapatid. Walang pumasok. We are going to explore kung ano ang recent na ating stand based on what is generally accepted presentation of our Adventist theologians. Okay? So, kasi di po ba mayroong mga na si Kristo ay may mga kapatid, di ba? Si Kristo ay may mga kapatid. Yes. So, kung siya ay may mga kapatid, ibig sabihin, virgin. Malamang, after na ipanganak si Jesus Christ, nanganak din si Mary. Yun ang contest. Ayun ang doon, yung mga arguments ng napakarami. Na mga uma-argue na si Mary ay hindi na virgin pagkatapos niya pinanganak kasi siyempre may asawa siya, si Joseph, at nagkaroon ng mga anak. Okay. Ngayon, ang iba naman, ang view naman ng iba, hindi yon mga anak talaga ni Mary, kundi hindi po yan talaga kapatid ni Jesus Christ, kundi mga pinsan po ni Jesus Christ. Kasi po, si Joseph ay possible ay balo po siya ng siya po ay inutusan na asawahin si Mary. At siya po ay may mga anak na sa dating asawa. Kaya
si Mary ay hindi talaga ginalaw ni Joseph at hanggang ipinanganak ang Panginoon at hindi pa rin ginalaw na ni Joseph si Mary kasi po because of that because mayroon lang pinagampanan si Joseph na role. So, yun po yung mga theology, mga kapatid, no? Mga theologians' views. Ayan, didiscuss natin yan, no? So, may assignment tayo na ibibigay dyan. Kasi, that is worth the discussion. So, Jesus lived and experienced temptation as a human being, but perfectly exemplified the righteousness and love of God. By his miracles, he manifested God's power. He manifested God's power and was attested as God's promised Messiah. He suffered and died voluntarily on the cross for our sins and in our place, was raised from the dead and ascended to minister in the heavenly sanctuary in our behalf. He will come again in glory for the final deliverance of his people and the restoration of all things. Ito po yung ating mga scriptural references. So for our summative conclusion, mga kapatid, in Adventist Christology, Jesus was not simply a man. He was God who became man. The cross currents of Adventist authors' chronological views add no S because the subject ay plural. Okay. Add to a more in-depth exploration on the life, works, and nature of Jesus Christ. So, yun lang po ang ating talakayan ngayon, mga kapatid. At dadagdagan natin sa sunod as we start to dig deeper into the mine of truth about the life and works and the nature of Jesus Christ. For our assignment, yung pong nag-submit ng assignment, meron na po kayong 10 points for this day. Ang assignment niyo for this week, which is equivalent to 1 hour and a half, no? Kasi po tayo po ay 3 hours a week. So, inati-hati po natin sa lecture at saka sa assignments para ma-meet natin yung ating course required hours at least or around 54 hours for the whole 3-unit subjects. So, meron po tayong assignment. Basa, Chapter 1 of the Desire of Ages. Ito po yung ginawa din natin sa Life and Teachings of Jesus. Pero this time, you give a 1-page summary in Word document. Express your reflection on the material that you have read. So, gagawa po kayo ng summary, mga kapatid. 1 page lang, no? Actually, 3/4 of a page on any kind of font, or mas magandang gamitin nyo is Cambria, no? Cambria or yung Calibri body, no? Katulad nitong ginamit ko ngayon is Calibri body, no? 12 ang font, single space, tapos 3/4 of a page, and the rest of the space ay gamitin nyo for your reflection. Pag sinabing reflection, they are talking about how the material impacted your life. How did
it affect your life, no? Ito po ba'y nakatulong? Ano po ang naitulong? So yun po ang isusulat ninyong reflection. That would be equivalent for 1.5 hours. Any question, mga kapatid? Doc. Yes? Doc. Kaya ilang page po yung summary po? Sa pages, chapter 1. 1 page Ah? ba ni? 1 page lang. Huwag niyo nang igawing 2 pages. Po. No? 1 page lang. 1 page lang. Basta summary lang, ano po? Summary lang. Reflection. Oo, summary. Kung gusto mo 2 pages, ikaw ba? Ikaw naman na sila kami ka. Pero ito nakasulod. Yung gusto ng 2 pages, gusto ng 3 pages, well, pag ginanahan kayo. Okay. At least 1 page summary. No? Kada usa kami ni Kilimar. Tapos, yung summary nyo mga kapatid, huwag niyo, pag naintindihan nyo na, huwag nyo nang tingnan. Isulat nyo na from your memory. Ano ba yung sinabi? Okay. So, ang point mga kapatid ay the summary occupies 2/3 of the space at saka yung 1/3 ang reflection. Yung submission po, huwag na po kayong masyadong mag-measure. Estimate na lang. Okay? Hello? Malinaw po ba? Hello? Copy po. So, pasensyahan niyo po mga kapatid kasi medyo madugo ito eh. No? Hello, Doc. Yes. Yung assignment nyo sa Desire Pages, no? Chapter 1. Chapter 1 lang. Tapos submit 1 page summary kasi na yung signal dito, putol-putol yung tingog mo. So, submit 1 page summary. Unfortunately, hindi natin na-click yung recording. Uy, ngayon pa lang. Okay, Doc. Record. Recorded ba tayo? Yung sa plan at kanino po, i-submit yung assignment. Kasi sa record, malinaw po yung ko doon, yung talakayan ko. Kasi nasa akin yung yung Zoom eh. So, kung naputol-putol man doon sa pakikinig nyo, ay sigurado sa Zoom hindi yun putol sa recording. So, I welcome din po si Pastor Arangco, no? Pastor Arif. So, marami pala tayo dito mga ordained ministers. Okay, so ayan po mga kapatid. Medyo hugot-hugot lang kasi medyo madugo ang mga assignments natin. Bukas, iba na namang assignment kasi iba na namang subjects bukas. So we have 4 subjects. Bukas, ang ating subject is ano ba yung nakasulat doon sa ating subject? Advanced studies. Parang history yata. Advanced studies in Christian history. Yan. Madugo ang basa-basa dyan mga kapatid. No? Okay. Pero hindi naman natin tutuduhan ang
Pero at least nagbabasa tayo, no? Para ma-meet yung requirements natin sa 3 hours a week. At ang pangatlo nating subject, ano yung pangatlo? Tuesday po ba, Doc? Tuesday? O yung ano, yung kasi Tuesday, Wednesday na. Advanced Studies in Biblical Interpretation. Okay, Advanced Studies in Biblical Interpretation. At yung last natin na subject ay General Survey of Bible Translation. okay, General Survey of Bible Translations. Ayun po, madali lang yan mga kapatid eh. Kasi ano lang naman yan eh, basa-basa din eh. No? Basa-basa. Doon po sa General Survey of Bible Translations, titingnan natin ang chronological appearances of different translations from the original down to the latest Bible translations. Sino bang nauna? So, madali lang yun, no? Madali lang. So, importante po ang biblical translations, general survey, kasi po, next quarter, we will be dealing with the study of the Old Testament and the New Testament, no? We will be studying, ang tawag dyan ay survey, no? Pero yung survey kasi ay more on sa lower, dito sa atin talagang pag-aaralan natin yung theology of the Old Testament at saka theology of the New Testament. Sa next semester na po yan. Next quarter rather. Okay, so thank you very much. And if you have no more questions, we can dismiss early. Yung assignment, Doc, sa'yo forward na send na po. Ang assignment po ninyo ay ang ating class supervisor of the week is Doc Arnel. So si Doc Arnel po ang tatanggap at mag-record at tatanggap ng mga assignments at siya din po ang mag-record ng mga bonuses, mga quizzes sa lahat ng mga klase. So sa ngayon, si Doc Arnel po ang meron naman po silang yung mga na-point natin, meron po silang mga duties. So pinag-share natin sa ating mga doctorates mga kapatid. Kasi pinakikiusapan natin sila na hindi naman tayo naniningil, pero at least meron silang maibalik na libreng serbisyo para sa LIMS. hindi naniningil. Hindi naniningil, pero humihingi lang ng pabor, no? Kasi kung ako, hindi ko talaga makakaya mga kapatid, no? Kasi nag-study pa rin tayo din. Saka yung mata ko, alam mo na 40% blind na tayo. So, limitado ang exposure. Kaya, first week, Doc Arnel, second week, si Doc Aris, third week, sino bang naka-assign sa third week na class supervisor? Si Doc Terry. Rama. Tapos sa fourth week si Doc Rana. At saka sa fifth week si Doc Laig. So, nilagay ko si Doc Laig sa fifth week kasi hindi stable ang kanyang signal eh. No? Pero at least once it's quarter kasi isang beses lang naman magkaroon ng 5 weeks.
anong 5th week sa isang quarter. So banatan niya ng malakas na anong tawag doon? Malaki na load para araw-araw sa 5th week nandyan siya. Amen. Kasi sa first month, sa isang buwan, walang 5th week eh. And for the other month, wala ding 5th week. So, isa lang sa 3 buwan, may 5th week. Kaya doon ko nilagay si Doc Laig kasi ang signal niya doon ay medyo mahina. So, kailangan niyang mag-load talaga for that week. Okay, thank you very much. And tayo po'y manalangin. Sino bang i-request natin? Brother Moises Fajardo, pwede po ba ikaw mag-lead sa panalangin? Let's talk. Let's pray. Ama naming nasa langit, kami po ay nagpapasalamat naman Lord dahil na natalakay namin ang mga salita mo at nalaman namin yung mga kailangan namin malaman tungkol sa at salamat at at binigyan mo kami ng katalinuhan at tindihan namin itong mga leksyon na aming talakay ngayong gabi. Kami po gabayan mo kami sa aming pagtulog at kami layo ng anumang kapahamakan. Kami bigyan po kami ng magandang kapangyarihan at pwede na at bukas pwede na ituloy ang mga kailangan gawin bukas. So yung panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So thank you very much. Amen. Good night po sa inyo mga kapatid. Doc Arnel. Amen. Doc Arnel, Yes po. Okay, thank you. Hindi lang po sa messenger ko or gusto nyo lang gusto nyo lang email address. Siguro direct na lang po sa inyo, Doc Arnel. Kasi ikaw yung mag-grade sa kanila eh. Sa messenger ko na lang po. Sa kanilang mga assignment. Thank you. Pag malakas-lakas sa'yo, gawin mo ng A. Exempted na ba Doc ang week supervisor? Tapos, pag hindi malakas sa'yo, gawin mo ang A+. Noted Doc, noted. Okay. Thank you po. Okay. Good night. Laila